Hi Sir Carl, magandang araw po sa iyo, pati na rin sa mga tagapakinig ng iyong channel. Kailan lang ako napadpad dito sa channel mo at magmula nga noon ay palagi na akong nakaantabay sa mga bago mong uploads. Binabalikan ko rin ang mga luma kasi napakarami na palang upload sa channel mo. Ako nga pala si Felipe. May asawa at mga anak. Ipinanganak at lumaki dito sa lalawigan ng Bohol. Isa akong retiradong sundalo at maraming naging karanasan tungkol sa kababalaghan. Lalo na at sa bundok ang kadalasang destino namin. Doon ko nga nalaman na maraming mga nilalang o uri ng kababalaghan na matatagpuan sa bundok. Ang kinakatakutang mga aswang sa bayan ay mas marami pa ang mga naroon sa kabundukan. Ang masama pa nito dahil marami din sa kanila ang nasa panig ng mga rebelde. Sa tingin ko nga ay sinasadya ng ibang mga rebelde ang magpahawa para magkaroon sila ng kakaibang lakas at abilidad. Noong nag-aaral pa lang ako ay may ganoon ng bulong-bulungan na may mga aswang araw na mga rebelde. Ayaw namang kumpirmahin ng mga sundalong nakakausap namin. Takot siguro na magsiatras kami. Kaya kapag tinatanong namin sa ganoong bagay ay agad iniiba ang usapan. Noong makatapos ako sa pag-aaral bilang sundalo, ay agad kong pinakasalan ang aking kasintahan. Nag-aalala kasi ako na baka maagaw pa ng iba ang maganda kong kasintahan na asawa ko na ngayon. Lalo at marami ang umaaligid at nagpaparamdam ng pagka-interes sa kanya. Kaya naman pagka-graduate nga ay agad na akong nag-propose at 2 buwan lang ang nakalipas ay ikinasal na kami dito rin sa probinsya namin sa Bohol. Pagkatapos lang ng kasal ay binakbak ko na ng binakbak ang misis ko para siguraduhing mapunlaan talaga bago ako sumama sa misyon. Taong dekada 90, na-assign ako sa isang satellite camp rito sa Bohol, sa Kinugitan. Ang lugar na ito ay hindi rin kalayuan sa lugar namin. Noong mga panahong iyon ay talamak ang mga nagaganap na ambush sa tropa ng kasundaluhan, lalo na sa bahagi ng Sevilla na mabukid at malayo sa kabahayan. Tinagurian na rin iyon noon na teritoryo ng mga rebelde. Bago nga ang panahon na ma-assign ako roon, ay may balitang isang malaking pagsalakay ang ginawa ng mga rebelde sa konvoy ng tropa ng kasundaluhan na patungo sa Magsaysay, Bohol. Ayon sa kwento, ay nagawa naman nilang makahingi ng reinforcement. Pero dahil sa napapalibutan talaga sila at nasa alanganing posisyon na ganap ang ambush, kaya naubos lahat ng sundalong napasama sa konvoy na iyon. Kaya noong nasa serbisyo na ako, ay alisto ako palagi, lalo kapag naroon kami banda. Siyempre, sinasamahan na rin ng sangkaterbang pagdarasal para mailayo sa kapahamakan. Kaunti na nga lang yata ay malapit ko nang maabutan ang dami ng oras ng pagdarasal ng mga pari. Dahil sa tuwing may pagkakataon ay agad akong nagdarasal, lalo na kung nasa kahabaan kami ng paglalakbay na sakay ng military truck. Noong mga panahong nasa serbisyo na ako, ay patuloy pa rin ang malawakang operasyon ng mga sundalo laban sa mga rebelde sa buong lalawigan ng Bohol, hanggang sa tuluyan na ngang mabawi ng puwersa ng gobyerno ang Sevilla mula sa infestation ng mga rebelde. Pinagtibay na rin at dinamihan pa ang mga naka-assign sa kampo militar na nasa Magsaysay para maging handa sa malakihang pagsalakay at pagresponde na rin sa mga nagroronda sa labas na tinatambangan ng mga rebelde. Na-assign nga rin ako sa kampong iyon. Habang nasa destino ako, ay nakatanggap ako ng sulat mula sa asawa kong si Alicia at sinasabing siya raw ay nagdadalang tao na. Kaya naman napasigaw ako at napatalon sa tuwa
dahil sa wakas magkakaroon ako ng anak. Sinabi rin ni Alicia na natapos na ang ipinapagawa naming maliit na bahay, hindi kalayuan sa bahay ng mga magulang niya. Lumipat na nga raw siya roon dahil gusto niyang maisaayos ang mga kagamitan namin. Nagpasama raw muna siya sa kanyang tiyuhin na may 2 anak na dalagita para meron siyang kasama roon habang nasa destino pa ako. Agad naman akong gumanti ng sulat at sinabing mas okay sana kung doon na lang muna siya sa bahay ng kanyang mga magulang. At least mama niya mismo ang mag-aalaga sa kanya habang siya ay buntis. Pero kung mas gusto niyang doon na sa bahay namin tumira, di siya ang bahala. Basta siguraduhin lang na palaging nasa tabi niya ang 2 pinsang dalaga para may magbantay sa kanya. Iyon lang ang sinabi ko. Hindi ko na binanggit ang tungkol sa naiisip ko na mas lapitin ng mga aswang ang mga buntis. Baka kasi matakot pa siya at ma-stress tuloy. Kung tutusin ay madali lang akong makakauwi sa amin mula sa Sevilla. Kaso alam kong masyado itong mapanganib, lalo sa akin na isang sundalo. Ang isang sundalo ay madaling makikilala, lalo na siyempre kung naka-uniforme. Samantala ang mga rebelde ay napakahirap makilala dahil kahit sino ay pwede maging rebelde. Kaya nag-iingat talaga ako kapag wala ako sa loob ng kampo. Taong 1991, iyon ang una kong karanasan sa isang malaking sagupaan laban sa mga rebelde. Nagpapahinga na ang karamihan noon sa mga kasamahan namin habang ang iba naman ay nasa labas upang magbantay. Hindi ako naka-schedule noon para magbantay at magpatrolya. Kaya naroon lang ako sa aking tent. Pero kakaiba ang aking pakiramdam. Hindi ako mapalagay at nahihirapan akong makatulog. Lumabas ako ng tent at naglakad-lakad kaunti sa loob ng kampo namin. Dala ko pa rin noon ang aking mahabang baril at ang maiksi. Lalo at hindi nga ako mapalagay. Pakiramdam ko kasi ay may magaganap na pagsalakay kaya hindi ako makatulog. Kabilugan noon ang buwan, kaya maliwanag ang paligid. Tumayo ako sa may gilid at tumutok sa isang bahagi ng kasukalan. Pakiramdam ko kasi ay doon may nakamasid na mga mata. Nang may makita akong mga pares ng mapupulang tuldo. Hindi ko pa alam noon kung mata ba iyon ng tao o yung laser na ginagamit sa pang-asinta ng baril. Pero ganun pa man, isa ang sigurado ako. May mga taong nagtatago sa masukal na bahagi at siguradong hindi sila kakampi. Agad kong inalerto ang mga kasama ko, kaya bigla na ring nagkagulo. Ang mga nagpapahinga ay nagising at agad kinuha ang kanilang mga baril. Ako naman ay nagtungo sa tent ni Colonel Rojas at sinabing may namataan akong mga pagkilos sa kanang bahagi ng kampo. Agad naman siyang nagbigay ng utos sa lahat. Naka-defense formation na kami. Ilang saglit pa ay nagsimula na ang putok ng mga baril mula sa kasukalan patungo sa amin. Kaya naman agad na rin kami nakipagpalitan ng putok. Noong mapansin ni Colonel na hindi umaabante ang mga kalaban namin, ay siya na ang nagbigay ng utos na bumuo ng assault team na siyang lalapit doon at tutugisin ang mga rebelding sumugod sa kampo namin. Isa ako sa assault team na sumugod roon, habang ang iba ay naka-alert upang depensahan naman ang kampo. Dahil sa bata pa nga ako noon, kaya naman mainit pa talaga ang dugo ko sa labanan at gusto kong makapatay ng maraming rebelde. Lalo at isa sa kababata at kaibigan ko ay namatay sa isang ambush na ginawa ng mga rebelde. Ahead ng 3 taon sa akin ang kaibigan kong iyon, kaya hindi kami nagkasabay sa pagpasok sa serbisyo. Tila wala akong takot noong panahong iyon. Isa rin ako sa mga unang sumusugod sa buong team. Maliksi kasi ako at sanay sa mga pagdive sa damuhan kapag napapaulanan ng bala
kagaya ng mga napapanood sa pelikula. Pero syempre, dahil hindi naman iyon pelikula, kaya palagi rin akong may tama ng bala. Sa kabutihang palad dahil wala namang malala, kadalasan daplis o di kaya balikat at sa hita lang ang tama ko. Marami na ang nalalagas noon sa grupo ng mga rebelde, pero may napansin akong isang grupo ng mga rebelde ang hindi umaatras. Tumatawa pa na parang mga baliw. Kung naaalala nyo ang tawa ni George Stragan, sa mga pelikulang siya ang kontrabida, tapos may pagkapaus ang boses. Ganun ang tawa nila. Habang patuloy kaming hinahamon, nabarilin lang daw sila. Sa katagalan ng sagupaan namin ay napansin kong, bakit parang hindi nauubos ang mga kalaban namin? Wala na sila sa 10. At sigurado rin akong ilang beses na namin silang natatamaan. Imposible namang naka-bulletproof vest. Mga nakahubad nga na walang pang itaas na damit at sabog-sabog ang buhok na mahaba. Napapaisip talaga ako at napagtantong meron ang mali sa nangyayari. Hindi na iyon normal na mga tao. Naririnig ko ang mga kasamahan ko na nagmumura at sinasabing, anong klaseng tao raw ba yung mga kaharap namin? Bakit parang hindi tinatabla ng bala? Sabi ko naman, tara, pakainin natin ang granada. Tignan natin kung hindi pa sila tatablan. Agad kaming naglabas ng tigdalawang granada, sabay arangkada ng pagsugod. Noong sakto na ang distansya, ay binato na namin ang mga iyon ng granada. Kita kong nagtalsikan ang mga iyon. Sa pagkakataong iyon ay 3 na lang ang natitira. Hindi ko masabi kung nasaan na ang iba kasi hindi ko naman nakita ang kanilang mga katawan. Pagkatalsik ng mga iyon ay dahan-dahan kaming umabante. Habang alerto sa bawat mararamdamang mga paggalaw, nagulat kami noong makitang 2 sa mga iyon ang nakatayo pa. Wasak pa nga ang kabilang balikat noong isa. Pero nagtataka ako dahil tila umitim pa lalo ang kanilang katawan at nakadeform ang mukha. Hindi na nga mukhang tao Muli namin iyong binanata ng bala. Tumatawa lang ang 2 iyon, saka mabilis na tumakbo papalayo. Agad naming sinicure ang perimeter kung meron pang mga nakatago pero malinis na at walang ni isang bangkay o katawan ng rebelde ang makikita. Kaya tuloy, dumagdag pa iyon sa isipin ko kung saan na iyon napunta. Paano yun? Tuwing may namamatay, ililipit ng ibang mga kasamahan? Ay, ewan ko na lang talaga. Hanggang ngayon nga ay hindi ko pa rin alam ang sagot sa katanungang iyon. Pagkabalik sa kampo ay agad nagsagawa ng briefing si Colonel Rojas. Ang sabi niya, kinabukasan ay lulusubin namin ang kabilang bahagi ng bundok. Malamang naroon lang nagtatago ang mga rebelde. Pinagpaliwanag rin kami kung bakit wala kaming maipakitang patay na katawan. Ang meron lang ay iyong pira-pirasong laman mula doon sa isang aswang na tinapunan namin ng maraming granada, kaya nagkalasog-lasog. Nasaan daw ang mga katawan? Alangan naman daw na sumama sa hangin o kusang naghukay para mailubog ang katawan sa lupa. Tahimik lang kaming lahat sa briefing na iyon dahil wala nga kaming makuhang logical na paliwanag sa nangyari. Pinagpahinga na kami at sinabing sulitin ang oras dahil bukas kinaumagahan ay susugod na kami. Wala na nga kaming nagawa. Sa gabing iyon ay wala pang nasasawi sa amin pero may ilang mga sugatan. Hindi na rin naman itinakbo sa ospital, mga daplis lang at tagos. Ginamot na lang ng aming medical team na mga sundalo rin. Kinabukasan, pasado 7:00, ay nakahanda na kaming lahat. 3 magkakahiwalay na platon kami para mapaligiran namin ang sinasabing posibleng pinagkukutaan ng mga rebelde. Sa aming lahat nakasama sa pagsugod na iyon, kaming mga naging assault team lang noong nakaraang gabi ang nagkakaintindihan, pero hindi namin masabi kay Colonel Rojas na maaaring aswang
ang iba sa mga rebeldeng nakaharap namin. Matapos ang 3 oras ng paglalakad ay nakaposisyon na kaming lahat. Ayon pa sa naunang assault team ay naroon ang target. Hindi muna kasi ako sumama sa assault team dahil masyado akong napagod noong nakaraang gabi. Ipinag-utos na ni Colonel Rojas ang pagsalakay. Agad sumiklab ang matinding bakbakan pero hindi masyadong handa ang mga rebelde. Karamihan nga sa kanila ay mga tulog. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang mga aswang dahil wala naman akong nakikitang kasing bangis noong mga nakasagupa namin noong nakaraang gabi. Tuloy-tuloy ang asultong ginawa ng 3 magkakahiwalay naming platoon. Kahit hindi kami hirap sa laban ng iyon ay malikot ang mata ko dahil hinahanap ko iyong mga kalalakihang mahaba ang buhok na parang mga rakista. Sila kasi talaga iyong mga napansin kong hindi tinatabla ng bala noong nakaraang gabi. Pero wala sila roon. Matapos ang mahigit 1 oras na bakbakan ay naubos namin lahat ng rebelde na nagukuta sa bahaging iyon. Wala ring sumusuko sa kanila, kaya talagang laban hanggang kamatayan ang kanilang ginagawa. Maging ang mga kababaihan sa kanila ay wala ring takot sa pagbaril sa tropa namin. Kaya naman kamatayan lang din ang kinahinatnan nilang lahat. Matapos ang labanan ay sinabi ni Colonel Rojas, "Yan ang masasabing successful mission. May mabibilang na patay at may makukuhang mga ebidensya na may nakasagupa talaga tayong mga rebelde. Hindi kagaya noong sinasabi nyo kagabi na yamado kayo sa laban at marami ang namatay sa mga rebelde. Pero wala man lang kayong maiharap kahit isang patay na katawan o kahit buhay na bihag." Nakayuko lang kami habang nagsasalita si Kernel. Wala naman talaga kaming maisasagot dahil wala nga kaming patunay. Ilang araw din muna kaming naglaylo sa pagpapatrolya sa unahan para makapagpahinga. Makalipas ang 3 araw ay inutusan kaming magpatrolya sa unahan pa noong kampo ng mga rebelde na nakasagupa namin. Dahil ayon pa sa latest intel na natanggap namin ay may mga namataang pagkilos sa bahaging iyon na maaaring mga rebelde. Pasado 1:00 noong umalis kami at nagsimula sa pagpapatrolya. At noong sumapit ang pasado 4:00 ay nagdesisyon ang platoon leader namin na bumalik na sa kampo. Nakalampas na kami doon sa dating pinagkukutaan ng mga rebelde pero wala naman kaming makitang palatandaan na may mga bagong nananahan roon. Nagsimula na rin kumulimlim at mukhang babagsak ang ulan. Kaya tama talaga na mag-back to camp na muna. Kakatayo pa lang namin para umalis ng aming pinagtambayan ay naging mabilis na ang pagdilim ng paligid at biglaan na rin ang pagbagsak ng ulan. Napapailing-iling na lang kami habang napapalatak dahil ibig sabihin ay mabababad na naman kami sa ulan dahil malayo-layo pa ang aming lalakarin papabalik. Nang biglang mamataan namin ang hindi bababa sa 10 kalalakihan. Sumisigaw kasi ang isa sa kanila at hinahamon kami. Tapos ang iba ay nagsimulang umangil at nagpapalit ng anyo ang mukha. Sir Carl, gaya ng nasabi ko na kanina, lumaki ako sa probinsya at medyo malayo sa bayan ang lugar. Pero hindi pa talaga ako nakakakita ng aswang sa personal. Mga tunog lang ang naririnig ko at iyong sinasabi nilang mga kaluskos sa bubong o di kaya sa masukal na bahagi. Pero wala talaga akong karanasan na makakita ng harap-harapan. Pagkakita ko sa pag-iitsura noong mga lalaking iyon, ay nanginig ang buo kong katawan. Unang-una, naalala ko, iyong lalaking may mahabang buhok na wasak ang balikat dahil sa mga inihagis naming granada. Naroon siya at buo na uli ang kanyang katawan. Hindi ako makapaniwala na gumaling na ang malaking wasak sa balikat niya. At ilang gabi pa lang iyong nakalipas, napaka-imposibleng magpagaling sa ganoon katinding pinsala sa loob lang ng 1 linggo.
Tawa iyon ng tawa at nang iinsulto, at ang mas lalo pang nakapagpatakot sa akin dahil natatandaan niya ako. Itinuro niya ako sabay senyas ng guhit sa leeg. Siya raw ang papatay sa akin. Karamihan sa mga kasama ko na nagronda ay hindi ko kasama sa assault team noong nakaraang gabi, kaya hindi nila alam kung gaano katindi ang mga kaharap namin. Agad kong sinabi na magradyo sa kampo dahil alanganin ang sitwasyon namin, pero ayaw nila. Maging ang platoon leader ay ayaw rin. Kayang-kaya raw namin iyon dahil 24 kami na naka-full battle gear, samantalang iyong mga nasa unahan ng mga kalaban namin ay nasa 10 lang yata, wala pang damit pang itaas. Isang Armalite lang ang makikitang hawak. Ang ninipis din ang katawan ng mga iyon at maputla na parang mga bangkay na naglalakad. Wala akong nagawa kundi ang humanda na lang din sa laban. Dahil ayaw naman akong pakinggan ng kasama naming kapitan. Noong sumenyas iyong lalaking mahaba ang buhok ay agad nagsilapit sa amin ang mga kalalakihang iyon sabay putok ng baril. Umiilag pa naman sila at kumukover. Kaso ang problema ay ang mga kasama ko. Masyado nilang minamaliit ang mga kalaban. Tuloy-tuloy sila sa pag-abante. Kaya ako naman ay sumunod na lang din sa aking team habang bumabaril pa isa-isa. Ayoko kasi mag-aksaya ng bala gayong alam kong hindi rin naman iyon tatalab. Noong dumilim na ng tuluyan ang paligid ay lalo pang lumakas ang ulan na siyang nagpapahirap sa amin. Makikitang nagbago na ng anyo ang mga rebelding kinakalaban namin. Ang tataas na nilang magsitalon, sabay kumbabaw sa sundalong malapit sa kanila at kagat sa leeg. Doon na nataranta ang platoon leader namin at sinabi sa radyoman na magradyo na sa kampo at humingi ng backup. Medyo natuwa naman ako noong sinabing may isang team na pala na malapit sa amin. Dahil noong estimate ni Colonel Rojas na aabutan kami ng gabi sa critical na bahagi, ay agad na siyang nagpadala ng reinforcement na siyang sasalubong sa amin. Patuloy kami sa pakikipaglaban. Marami na ang patay sa mga kasamahan namin. Ako naman ay patuloy lang sa pagbaril. Puro sa ulo ang pagbaril ko. May mga namamatay naman sa mga aswang. Pero iyong tipong sobrang tadtad talaga ng tama ng bala, sabay hahagisan pa ng granada at magkakalasog-lasog. Pero napakahirap makatiyempo ng ganun, lalo at maliliksi sila kung kumilos. Hanggang sa 5 na lang kaming naiwang buhay. Ang 2 roon ay immobilize pa, hindi makalakad. Kinuha ko ang itak ng isa sa mga kasama kong wala ng buhay at lumaban na ako ng mano-mano. Sa tingin ko kasi ay wala nang silbi ang baril. Hindi rin naman gumagamit ng baril ang mga kalaban namin. Kagat na ang ginagawa nila. Kaya kahit papaano ay siguradong may mailalaban na ako. Kaso nga lang, grabe din pala ang lakas nila. Ilang beses akong nasampal ng may kasamang pagkalmot. Nasipa rin ako ng ilang beses at tumalsik sa mga puno. Hanggang sa makarinig ako ng mga sunod-sunod na putok. Nabuhayan ako ng dugo noong makitang ang 2nd platoon iyon na rumispondi sa amin. Agad binuhat ang may malalang sugat habang umaatras. Patuloy pa rin sa pagsalakay ang ibang mga aswang. Pero katagalan ay bigla na lang din silang huminto. Hindi ko alam kung bakit. Pagkarating sa kampo ay nakatulala ako dahil sa trauma. 3 na lang kaming naiwang buhay sa buong tropa na kasama ko. Isa rin sa naiwang buhay ay si Captain Castro na siyang namumuno sa amin. At least siya na ang bahalang magpaliwanag kay Colonel Rojas. Tutal hindi naman siya naniniwala sa kababalaghan. Ewan ko lang kung paano niya ipapaliwanag sa report ang nangyari sa amin kung hindi niya pa babanggitin na may kababalaghang nangyayari sa mga kalaban. E di bahala siya magpaliwanag na muntik nang maubos ang buong team namin laban lang sa 10 rebelde na hindi naman matataas na kalibre ng baril ang ginagamit. Kinabukasan,
Pinuntahan ako ni Colonel Rojas sa tent ko. Tinatanong ako sa nangyari. Sabi ko naman na dapat si Captain Castro ang tanungin niya kasi siya ang opisyal na naroon mismo sa engkwentro. Pero ang sabi niya ay ipinadala niya na si Captain Castro sa isang ospital. Mukhang mangangailangan iyon ng espesyalistang gagamot sa kanyang pagkatroma. Nawawala na raw kasi sa sarili at hindi na makausap ng matino. Nakatulala na lang at bigla-biglang matatakot. Mabuti raw ako at hindi pa iniiwan ang katinuan sa nangyari. Yung isang kasamahan ko naman na kalibel ko lang din ay nakomatos. Hindi alam kung kailan magigising. Kaya ako na lang ang maaari makapagbigay ng statement na ilalagay ni Colonel Rojas sa kanyang report. Ikinuwento ko nga ang lahat sa kanya. Simula noong gabi na sinalakay kami sa mismong kampo namin. Hindi ko alam kung pinaniwalaan niya ba ako kasi hindi naman siya nagkomento. Basta na lang akong tinalikuran. Makalipas ang 2 araw ay nagpaalam ako na magli-leave. Uuwi muna ako sa asawa ko at doon magpapagaling. Bali 2 linggo ang paalam ko. Akala ko ay hindi ako papayagan ni Colonel Rojas. Pero pinayagan niya naman ako. Binilinan din na wag raw akong babalik sa kampo niya hanggat wala akong dalang bagay o impormasyon kung papaano namin mapapatay ang mga ganoong uri ng rebelde. Maghanap raw ako ng magaling na albularyo at doon magtanong. Sabi ko naman na gagawin ko ang lahat para makahanap ng paraan at maghanap ng albularyo na magtuturo sa aming mga gagawin. Umuwi ako sa amin para makapagpahinga at magpagaling. Alalang-alala naman si Mrs. noong makita ang kalagayan ko na napakarami kong benda. Sabi ko naman na huwag siyang mag-alala dahil hindi iyon tama ng bala, kundi malalalim na kalmot ng mga aswang na rebelde. Biglang nanlaki ang mga mata niya at sinabing isa rin daw iyon sa problema niya. Kasi gabi-gabi na lang siyang dinadalaw ng aswang na dumadapo sa bubungan ng bahay namin. Mabuti na nga lang dahil naroon ang tiyuhin niya kasama ang 2 anak na dalagita, kaya kahit papaano ay nababawasan ang kanyang takot. Kasama niya rin kasi sa loob ng kwarto na natutulog ang 2 dalagita. Sabi ko sa kanya na huwag siyang mag-alala. Magpapahinga lang ako ng 1 linggo at maghahanap ng albularyong makakatulong sa amin. Kinagabihan noon, pasado 10:00, ay nakarinig ako ng huni ng aswang sa labas. Parang dumaan lang. Napasabi na lang ako sa sarili ko. Lintik ang aswang ka. 45 talagang ipapasalubong ko sa iyo. Nitong hindi pa ako makatayo ng maayos. Sa mga pagkakataong iyon kasi, ay namamaga ang halos lahat ng parte ng katawan ko. Namamaga din ang gilid ng aking mga sugat, pati na ang bugbog sa buong katawan. Sa tingin ko nga, kung tumagal pa ng 10 minuto na wala pa ang reinforcement namin, ay siguradong isa na rin ako sa nasawi sa engkwentrong iyon. Maya-maya pa ay biglang may dumapo sa bubungan namin. Doon mismo sa tapat ng kwarto namin ni Mrs. Kahit nananakit ang buo kong katawan ay pinilit kong tumayo. Kinuha ko ang aking baril na 45 at itinutok sa itaas. Hanggang sa may lumitaw na mapupulang mata sa pagitan ng pawid na hinawi. Agad kong itinutok ang baril doon at kinalabit ng ilang beses, pero ayaw pumuto. Hayop! Bakit ngayon pa pumalya ang baril ko? Wika ko pa sa aking sarili. Nang biglang bumukas ang pintuan ng aming silid, hindi naman kasi iyon nakasara. Parang may espasyo pa kaunti na naiwan. Pumasok sa silid namin si Tiyo Kadong, ang tiyuhin ni Mrs. At nasa likuran naman ito ang panganay niyang anak na si Lira. May dalang bagakay si Tiyo Kadong at agad itinusok sa bubungan. Nakarinig kami ng malakas na angil ng pusang nasaktan. Inulit niya pa ang pagtusok pero mukhang wala nang tinamaan. Noong maibaba niya ang bagakay ay meron iyong bahid ng dugo.
Siguro, magtatanda ka na dyan! Pasigaw na wika pa ni Tiyo Kadong. Ipe, ano nangyari? Bakit hindi mo itinuloy ang pagbaril sa aswang na nasa itaas? Tanong niya pa sa akin. Itinuloy ko po, pero ayaw pumutok eh. Sagot ko pa sa kanya. Naku, mukhang nakita na yan agad ng aswang. Kaya inusalan ka na agad ng orasyon para hindi pumutok ang baril. Dapat kasi binigla mo. Hindi mo muna dapat yan inilabas. Tapos noong nakita mong nakasilip na, ay saka mo inilabas ang baril sabay putok agad. Para wala na iyong pagkakataon na makapag-usal pa ng orasyon. Pero dito sa Bagakay, kahit anong orasyon ang gamitin niya, tatagos at tatagos ito sa kanya. Dahil pangontra ito sa aswang. Oh, sige na, matulog ka na. Hindi na babalik iyon sa gabing ito. Wika pa ni Tiyo Kadong at lumabas na ng kwarto. Nakita kong tulog na tulog si misis ko na parang walang narinig sa pagkakaingay namin. Kaya isa pa iyon sa aking ipinagtataka. Noong sumunod na gabi ay wala namang gumambala pa sa amin. Noong ikatlong araw, habang nag-aalmusal kami at kaharap ko si Tiyo Kadong ay tinanong ko ito. Chong, may kakilala ka bang albularyo, babaylan o ermitanyo? Mukhang kailangan natin dito ng tulong eh. Para tigilan na si Alice ng aswang na dumadalaw sa kanya tuwing gabi. Inutusan rin ako ng opisyal namin na humanap ng paraan para hindi kami maubos sa kampo. Tagilid na kasi talaga kami sa laban dahil mga aswang ang iba sa mga rebelde na nakakasagupa namin. Saglit siyang nag-isip. Teka, may kakilalang babaylan ang bayaw kong si Lucas ah. Pero taga roon daw sa Masbate. Kung gusto mo, ay puntahan natin siya sa Tagbilaran. Tapos magpasama tayo sa kanya patungo sa Masbate. Para siyang magturo kung saan matatagpuan ang babaylan na naikwento niya sa akin. Paano po si Alicia dito? Wala silang makakasamang lalaki. Paano kung balikan sila noong aswang? Huwag kang mag-alala. Iwan muna natin siya kina kuya. Sabihanan mo. Para siguradong ligtas siya at ang magiging anak nyo. Okay. Sige po. Ganun na nga lang. Kinabukasan noon, bumiyahe na kami patungo ng Tagbilaran upang magpasama kay Mang Lucas na bayaw ni Tiyo Kadong. Hindi naman kami binigo noon. Nagbabalak din daw siyang bumalik ng Masbate kasi ubos na ang langis nila na pantaboy sa aswang na galing rin doon sa babaylan na taga Masbate. Pagkarating namin roon ay naabutan naming napakahaba ng pila ng mga magpapagamot. Mabuti at kilala pala talaga noong matandang si Lolo Isoy, si Mang Lucas, kaya agad na kaming pinadiretso sa loob. May dala rin kaming lulutuing manok at bigas, kaya kami na rin muna ang nagluto sa kusina, habang abala pa sa panggagamot ang matanda. Pasado 2:00, noong maubos na ang mga magpapagamot, doon pa lang kami nagtanghalian. Habang kumakain ay sinabi namin ang pakay namin sa matandang si Lolo Isoy. Ikinuwento ko na rin ang nangyari sa kampo namin at iyong tungkol sa mga rebelding aswang. Sabi niya naman na meron siyang maibibigay na tulong, pero hindi para sa opisyal ko, kundi para sa akin. Isa raw iyong medalyon. Iyo, ang medalyong tinutukoy ko ay ang medalyon ng 7 Arkangeles. Isa iyong mabuting proteksyon. Katumbas na rin iyon ng kabal na ginagamit ng mga aswang. Hindi ka tatabla ng bala, kutsilyo, itak, at mga palipad hangin, lalo na mga kalmot ng aswang. At ang sandatang hahawakan mo ay tatalab rin sa aswang, kahit pa isa lamang pangkaraniwang itak ang gamitin mo. At kung sakali mang higit pa sa aswang ang makakalaban mo, ay lalabas naman isa-isa ang espiritu ng 7 Arkanghel para sumaklolo sa iyo. Pero ang tanong ay kung gaano kabusilak ang iyong puso sa pagtulong.
Ang medalyon kasing iyon ay hindi parang baril na kapag naipasa sa iyo ay magagamit mo na agad sa kahit anong oras na gusto mo gamitin. Kailangan pumabor sa iyo ang espiritu ng 7 arkanghel para proteksyonan ka nila. Sinagot ko naman siya. Ipapaano ko po malalaman kung tinanggap ako ng 7 arkanghel? Di susubukan natin. Mamayang gabi ay ibibigay ko sa iyo ang medalyon. Babasbasan kita bilang bagong tagapangalaga ng medalyon. Tapos susubukan natin kung nasa panig mo ito. Okay po, maraming salamat. Wika ko pa. Kinagabihan, matapos naming makapaghapunan, ay inilabas na nga ni Lolo Isoy ang isang medalyon. Bilog iyon na may 7 patulis na hugis sa palibot. Ibinigay rin sa akin ang orasyon na nakasulat sa papel. Ipinausal iyon sa akin sa harap ng puting kandila. Bago iyon, ay ipinausal muna sa akin ang Ama Namin o Lord's Prayer. Tapos mga dasal ng simbahan. Tapos pinagdasal rin ako ng pansariling panalangin. Nakasama na ang pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Pagkatapos noon ay saka na iyong orasyon. Noong matapos ko na ang ritual ay lumabas na ako ng bahay. Kinamayan ako ni Lolo Isoy at sinabing, "Binabati kita dahil isa ka ng tagapangalaga ng makapangyarihang medalyon." Wika niya pa, kaya tinanggap ko rin ang kamay niya na nakikipaglamano. Pero laking gulat ko nang bigla niya na lang akong hiwaan ng kutsilyo sa aking braso. Hindi ko iyon maiatras dahil mahigpit ang hawak niya sa kamay ko dahil kinamayan ko nga siya. Pero ang mas lalo kong ikinagulat dahil kahit pahalata, ang pagiging matalim ng punyal na iyon ay hindi naman ako nasugatan. Ang haba kaya ng pagkakahiwa niya sa akin na paislanting. Pero ni Gasgas ay hindi ako nagasgasan. Nagtawanan sila Tiyo Kadong, Mang Lucas at Lolo Isoy. Para raw akong nakakita ng engkanto sa reaksyon ng mukha ko. Titig na titig pa rin kasi ako sa braso ko kahit pa binitawan na ni Lolo Isoy ang kamay ko. Paano hindi ako nasugat? Bulalas ko pa. Sumagot naman ang matanda. Ibig sabihin, tinanggap ka na nila at pinoproteksyonan. Gusto mo bang ihulog pa kita sa bangin para lang mapatunayan na protektado ka na ng mga arkanghel? Wika pa ng matanda habang tumatawa. Hala, wag na po. Sapat na ang nakita ko bilang patunay. Sagot ko pa sa kanya. Nagpasalamat naman ako kay Lolo Isoy dahil pinagkatiwalaan niya ako na maging tagapangalaga ng medalyon ng 7 arkanghel o mas kilala sa tawag na 7 Arcangheles. Sabi niya naman na wag ko raw iyong aangkinin habang buhay, lalo na kapag hindi na ako sundalo. Ano raw ang silbi ng isang malakas na proteksyon at sandata kung nasa bahay na lang naman ako, ini-enjoy ang panahon na kasama ang aking pamilya. Kapag nagretiro na raw ako, ay ipasa ko ang medalyon na iyon sa makikita kong karapat-dapat. Kung ano raw ang mga ritual na ginawa niya sa akin, ay iyon din daw ang gawin ko sa mapipili kong pagpapasahan. Tumango-tango naman ako sa lahat ng mga sinabi niya. Kinabukasan ay umuwi na kami papabalik ng Bohol. Sinundo ko na rin si Mrs. mula sa bahay nila. Ang sabi ni Mrs. na maging doon daw sa bahay ng kanyang mga magulang, ay sinusundan pa rin siya noong makulit na aswang. Mukhang hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang anak namin sa kanyang sinapupunan. Sabi ko naman na wag na siyang mag-alala. Sisiguraduhin kong matatapos ang problema sa aswang bago ako bumalik sa kampo. Kinagabihan noon, matapos maghapunan, ay naghasa ako ng itak. Sabi naman ni Mrs. Ipi, ano bang gagawin mo dyan sa itak? Gabing-gabi na oh. Ngayon ka pa talaga naghasa. Sabi ko naman, magkakatay tayo ng aswang para matahimik na ang mundo natin dito. Bigla namang kinabahan ang aking asawa at sinabing,
baka mapahamak raw ako. Sabi ko naman sa kanya na kung sa iisang aswang pa lang ay mapapahamak na ako, ay wala na akong karapatang bumalik sa kampo para harapin ang mga rebelding aswang. Mas marami at mas mababangis iyon kumpara doon sa aswang na gumagambala sa bahay namin. Pinapasok ko na siya sa kwarto namin at sinabing doon na patulugin ang dalawang dalagita para may kasama siya. Sa sala na lang ako matutulog kapag natapos na ako sa gagawin ko. Habang nagpapahinga ako sa kawayan naming sofa sa may sala, ay narinig ko na naman ang garalgal at paos na boses noong aswang. Bumangon ako at muling inusal ang orasyon para sa medalyon. Kinuha ko na ang bagong hasa na itak at naglakad papalabas ng bahay. Nakita kong lumabas din sa kabilang kwarto si Tiyo Kadong. Sabi ko sa kanya, "Chong, dito ka na lang sa loob. Ako na po ang bahala sa bisita natin. Abangan mo na lang ako para mapagbuksan mo ako ng pintuan kapag natapos ako." "Sige, Ipe, mag-iingat ka." Lumabas na nga ako ng bahay at tumayo sa harapan. "Hoy! Hayop kang aswang ka. Ayaw mo talaga kaming tigilan ha. Sige, ganito na lang. Kapag natalo mo ako, sayo na ang magiging anak namin. Ipapakain ko sayo ng libre." Bigla akong nakarinig ng mabigat na dumapo sa sanga ng santol sa tapat ng aming bakuran. "Oh, bakit nariyan ka pa? Siguro alam mo naman na hindi ako lumilipad, di ba?" Noong mga pagkakataong iyon ay may liwanag ang buwan. Kaso nga lang, natatakpan ng mga ulap kaya hindi rin gaano kaliwanag. Ilang saglit pa ay biglang may lumapag sa lupa sa loob mismo ng bakuran. "Yan! Ganyan dapat! Humaharap ka kung matapang kang talaga." Isa iyong lalaki pero hindi siya nagsasalita. Papaling-paling lang ang ulo niya at medyo nakapatagilid habang nakatingin sa akin. Inihanda ko na ang hawak kong itak. Umangil na ang aswang na iyon sabay lusob sa akin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin dahil tila napakabagal ng oras. Pakiramdam ko ay naglalakad lang ng marahan ang aswang at kitang-kita ko ang kanyang ambang pagkalmot hanggang sa ma-realize ko na ako ang nagkaroon ng kakaibang liksi kaya mabagal ang tingin ko sa kilos noong aswang. Yumuko ako at medyo nakapaluhod na umilag doon sa kalmot. Noong makalampas na ang kanyang kamay ay agad akong tumayo, sabay suntok ng malakas sa sikmura noon. Pakiramdam ko ay halos tumagos ang kamay ko sa katawan noong aswang. Tumupi talaga iyon at umangat sa lupa. Hindi rin ako makapaniwala na ganun na ako kalakas sumuntok. Pagkabagsak noon ay sinipa ko pa ng isang beses at tumalsik iyon hanggang sa dulo ng bakuran. "Oh, ano na? Tatambay ka na lang ba dyan?" Panguuyam ko pa sa aswang. Muli iyong bumangon at sumugod sa akin. Nakatayo lang ako ng tuwid habang naghihintay sa kanya. Noong makalapit ay iniilag-ilagan ko lang ang mga pag-atake niya sa akin hanggang sa magsawa na ako sa kakailag. Mabilis ko na siyang hiniwaan sa harapan ng katawan tapos ipinalo ko ng palapad ang itak sa likuran ng ulo niya. Halos mapasubsob ang aswang sa ginawa ko. Muli siyang umikot at hinarap ako. Noong muli kaming magsalubong ay inilagan ko lang ang kanyang pagtusok ng kamay sa mukha ko. Sabay baon ng aking suntok sa kanyang sikmura. At noong mapayuko ay itinusok ko naman ang itak sa gilid ng leeg ng aswang, papabaon sa katawan. Binunot ko rin iyon agad at sinipa ng diretsyo ang aswang. Tumalsik siya ng nakapatihaya, pero hindi na muli pang gumalaw dahil binawian na rin ang buhay. Naghukay ako sa likuran ng bakuran. Inihulog ko ang aswang sa butas na ginawa ko at binuhusan ng gasolina.
Noong mawala na ang apoy ay saka ko naman hinagisan muna ng malalaking bato bago tinabunan ng lupa. Tignan natin kung mabuhay ka pang muli. Sobrang double dead ka na noon. Wika ko pa habang napapangiti sa mga nangyayari. Naisip kong mukhang handa na nga talaga ako na magbalik sa bundok upang bigyan ng maganda at patas na laban ang mga aswang roon. Nagmukha kasi talaga akong basahan na pinaglalaroan nila noong huling engkwentro ko sa mga aswang. Pagkapasok ko sa bahay ay nagkape muna kami ni Tiyo Kadong. Hindi raw siya makapaniwala sa kanyang nasilip. Parang pinaglalaroan ko lang daw ang aswang. Sabi ko naman na salamat kay Lolo Isoy dahil sa ipinagkatiwala niya sa akin ang medalyon ng 7 Arcangheles. Kinabukasan ay bumalik na ako sa kampo para muling mag-report sa serbisyo. May dala rin akong langis na pwedeng ipahid sa itak para tumalab sa mga aswang kahit pag gumagamit sila ng kabal. Naabutan kong abala si Colonel Rojas sa pagbabasa ng mga dokumento. "Oh, Duarte! Dumating ka na pala!" Wika niya pa sa akin noong makita akong pumasok sa opisina niya. "Opo sir, kadarating ko lang po." "Oh, kumusta ang iniutos ko sa iyo? May nalaman ka ba?" "Ay, opo, meron po. Sa katunayan niyan, may dala akong langis na hiningi sa isang babaylan sa Masbate. Ipapahid lang daw po ito sa itak o sa dulo ng baril para tumalab sa mga aswang ang bala o itak natin." "Paano kung wala na tayo niyan? Anong gagawin natin?" "Iguhit na lang daw po sa lupa ng pakrus ang itak o ang dulo ng baril bago gamitin sa mga aswang. Siguradong tatalab na rin iyon sa kanila." "Magaling, Duarte! Sige, magpahinga ka na muna." Sir, kumusta po rito?" "Tahimik naman, wala pang lumulusob. Pero may nakalap kami impormasyon na may mga maliliit na grupo na nagkukuta na nakakalat sa kabundukang ito. Hindi mo na ako nag-utos ng patrolya dahil baka mga aswang uli ang makakasagupa. At wala na namang kalaban-laban ang mga tao ko. Pero dahil sa dala mong balita at langis, ay mukhang pwede na tayo magpatrolya bukas ng hapon. Magkakaroon na rin tayo ng laban sa mga halimaw na yon." Galit na wika pa ni Colonel Rojas. "Permission to leave, sir." Wika ko pa sabay saludo. Tinanguan niya lang ako. Kaya agad na rin ako lumabas at nagpahinga sa aking tent. Maayos naman na lumipas ang magdamag. Noong sumunod na gabi ay naulit na naman ang pakiramdam ko ng pagiging balisa. Sa palagay ko ay may mangyayari na naman na hindi maganda. Kaya nagtungo ako sa opisina ni Colonel Rojas. Naabutan ko siyang minamasahi ng isa ring sundalo. "Sir, hindi na naman po maganda ang kutob ko. Katulad po ito noong una tayong nilusob ng mga rebelding aswang." Agad tumayo sa pagkakadapa si Colonel Rojas. Sabay sabing, Ganun ba? Papasukin mo dito si Sergeant Natividad." Agad ko naman siyang sinunod. Ilang sandali pa ay nakaalerto na ang buong kampo. Kinakabahan tuloy ako dahil papaano kung mali ako. Sabihin pa na false alarm lang ako. Maya-maya pa ay napansin ko na ang paggalaw ng mga dahon sa hindi kalayuan. Hindi iyon galaw dahil sa hangin, dahil wala namang malakas na ihip ng hangin sa paligid. Maya-maya ay nagsimula na kaming makarinig ng mga pag-alulong ng mga aso sa malayo. Nakakapangilabot ang mga alulong na iyon. Nakita kong nagpapasa-pasa na ng botelya ang mga kasamahan ko. Hinati-hati ko kasi sa 5 lalagyanan ang langis na dala ko. Maglalagay lang sila ng kaunti sa kanilang kamay at saka ipapahid sa dulo ng baril. Nakita naming may lumalabas na doon sa bahagi na nakita kong gumalaw ang dahon. Marami sila. May sumisigaw rin sa mga kasama namin na may mga kalaban rin daw sa kabilang bahagi. Doon ko nga napagtanto na pinapalibutan na kami. Agad nang nag-utos si Colonel na tumawag ng reinforcement mula sa pinakamalapit na military detachment
Dahil baka hindi namin kayanin kung magpapatuloy ang pagdagsa ng mga rebelde sa aming kampo. Pero sa tingin ko ay hindi basta-bastang makakarating sa amin ang reinforcement. Dahil hindi malayong may mga nakaabang na rin na ambush bago makarating sa kampo namin. Nagsimula na nga kaming magpaputok ng mga baril. Sa nakikita ko ay tila nagugulat ang mga rebelde dahil papaanong nangyari na tinatabla na sila ng bala namin. Hindi kagaya noong mga nakaraang pag-atake na marami sa mga rebelde ang naglalakad lang ng tuwid habang binabaril at nakangiti pa nga. Ilang saglit pa ay may mga tumatakbo ng rebelde papalapit sa amin. At kahit pa mataas ang bakod na kahoy na may barbed wire pa sa ibabaw, ay nagagawa pa nila iyong malampasan at pagkalapag sa loob ng kampo ay diretsyong sasalpang sa mga kasamahan ko. Sinabi ko kay Sarhento na kailangan namin bumuo ng team na siyang sasalubong sa mga papasok na aswang. Kailangan itak ang gagamitin at hindi baril para hindi rin matamaan ang mga kasamahan namin na bumabaril papunta sa labas. Noong makita kong mas dumarami pa ang dumarating ng mga kalaban, ay nagpasya na akong gamitin ang aking nakuhang kakayahan. Inilapag ko ang aking baril at kumuha na rin ng 2 itak. Kasama namin sa pakikipaglaban si Colonel Rojas, na sa may bandang likuran lang siya. Nag-uobserba sa nangyayari at nag-uutos rin paminsan-minsan. Colonel, pakisabihan po ang mga tao natin na kailangan ko ng cover fire. Lalabas ako. Ha? Nababaliw ka na ba, Duarte? Anong tingin mo sa sarili mo? Superhero? Sabi ko naman, Sir, ito na lang ang pag-asa natin para hindi tayo maubos sa gabing ito. Marami na po ang nalalaga sa atin. Kailangan ko lang po ang tiwala nyo. Ano bang sikreto mo, Duarte? Bakit hindi kaya natatakot na sumugod sa harapan? Ay, umiinom po ako ng 1 kutsaritang langis dahil baka matakot doon sa akin ang mga aswang. Sira ulo ka, Duarte, kung sa tingin mo aatrasan ka ng mga aswang dahil sa pag-inom mo ng 1 kutsaritang langis. Pero dahil sa situation of life and death na tayo, edi sige, hindi masamang magsakripisyo para sa mga kasama. Sige, sasabihin ko sa team na nakaharap doon na iwasan ka nilang mabaril. Wika pa ni Colonel Rojas. Bago ako umalis ay nagsalita pa siyang muli. Duarte, see you in next life. Sige, Colonel. Sagot ko pa sa kanya at agad na akong lumabas ng kampo. Dahil sa 2 ang dala kong itak, kaya naman kaliwat kanan ang pagtaga ko. Kahit saan tamaan basta lumapit sa akin, ay talagang may parte ng katawan na hihiwalay. Diyos na makapangyarihan, inaalay ko ang buhay ko upang ipagtanggol ang mga walang kakayahan laban sa kasamaan. Naway patnubayan niyo po ako. Tinatawagan ko rin ang 7 arkanghel upang bigyan ako ng kalakasan at proteksyon na lipulin ang kasamaan na nagbabadyang lumipol sa mga tagapagtanggol ng taong bayan. Usal ko pa habang patuloy akong nakikipaglaban sa mga aswang na rebelde. Nakita kong ilan sa mga rebelde ay pinagbabaril din ako pero hindi na ako tinatamlan. Ayos to ah, pati pala bala ligtas na rin ako. Salamat 7 arkanghel. Usal ko pa. Napansin kong wala nang bumabaril ng mga sundalo sa kinaroroonan ko, kaya ako na ang hinarap ng lahat ng aswang na nasa kanang bahagi ng kampo. Naririnig kong nagsisigawan na sila sa loob ng kampo dahil napakarami ng aswang ang nakapaso. Nakita kong papalapit sa akin iyong aswang na sinasabi kong masyadong maangas ang dating. Iyong nawasak ang balikat ng granada at naghilom uli. Itinuro ako noon sabay takbo papalapit sa akin. Tamang-tama, hinihintay talaga kita. Wika ako pa sa katamtamang lakas ng boses. Agad akong pinaulanan noon ng sunod-sunod at mabibilis na kalmot. Pero hindi naman papahuli ang taglay kong liksi. Lahat ng kalmot niya ay mabilis ko lang naiilagan. Sabay sipa ko sa kanyang gilid ng balakang, kaya tumalsik iyon at napasubsob sa lupa.
Agad din namang may pumalit na 2 aswang na umatake sa akin. Sabay ko lang tinagbas ng itak ang liig ng 2 iyon. Pati ang mga tumatalon papalapit sa akin ay sinasalubong ko rin ang pagtalon at sa ere ko na tinatagpas. Kaya pagkalapag sa lupa ay hiwalay na ang katawan. Umangil lang malakas iyong lalaking tila pinuno ng grupong iyon. Unang kalmot niya sa akin ay tinagpas ko na agad ang kanang kamay. Noong muling kumalmot gamit ang kaliwa ay tinagpas ko na rin. At ang panghuli ay ang ulo na mismo ang tinagpas ko. Tignan natin kung mabuhay ka pa niyan. Nilapitan ko ang ulo na nakadilat pa ang mga mata at malakas kong tinapakan gamit ang aking paa na nakasuot ng matigas na safety shoes. Nagawa ko rin iyong mapisat. Nagpatuloy pa ang pagsugod sa akin ng maraming mga aswang. Kaya mas lalo ko pang binilisan ang kilos para maubos ko na sila at matulungan ko ang mga kasamahan ko na naroon sa loob ng kampo. Noong maubos ko na nga ang nasa bahaging kanan, ay patakbo naman akong bumalik sa loob. Naroon na ang karamihan ng mga aswang. Nabuksan na pala nila ang kahoy naming gate. Napatay na kasi nila ang 4 na nagbabantay roon. Sa tingin ko ay wala na sa kalahati ang natira sa mga kasamahan ko. Buhay pa rin si Colonel Rojas dahil pinoprotektahan siya ng 3 mga sundalong kasamahan ko. Saktong nasaksak na ng mga aswang ang 3 bantay ni Colonel at siya na sana ang tutusukin ng pinatulis na kamay sa katawan. Agad kong tinagpas ang batok noong aswang at humiwalay sa katawan ang ulo. Nakita kong nakatutok pa rin ang baril na hawak ni Colonel at panay ang kalabit habang nakapikit. Wala nang bala iyon kaya hindi na talaga puputok kahit paanong kalabit niya. "Colonel, mulat na po. Kumuha kayo ng baril na may bala. Marami pa tayong kalaban." Wika ako pa sa kanya. Bigla siyang nagmulat ng mata. "Duarte? Buhay ka pa rin?" Sabi ko naman, "Aray ko po, Colonel ha. Para namang masama ang loob mo na buhay pa ako." Wika ko pa sabay iniwanan ko na siya upang sakluluhan naman ang iba kong kasamahan sa ibang bahagi. Sa buong buhay ko, iyon na yata ang pinakamahabang gabi. Gabi na parang hindi na natatapos ang labanan at hindi maubos-ubos ang mga kalaban. Tumitilaok na ang mga manok noong maubos namin ang mga rebeldeng kalaban. Nakaramdam na rin ako ng pagod, kaya umupo na lang ako at tumabi sa mga kasamahan ko na wala ng buhay. Lahat ng mga kasama ko ay matindi ang mga natamong sugat. May mga tama rin sila ng bala, pero mas marami ang kalmot. Maging si Colonel ay hindi nakaligtas sa kalmot ng mga aswang sa kanyang mukha. Pagputok ng araw ay naririnig na namin ang tunog ng military truck na paparating. Iyon na ang reinforcement namin. Naririnig kong tinatawag ni Colonel ang pangalan ko. Pero hindi ko lang muna siya sinasagot dahil nakahiga ako sa lupa kasama ng iba ko pang mga kasamahan. Agad kaming pinagbubuhat ng mga dumating na kabaro at ikinarga sa truck. Agad naman akong tumayo at sinabing ayos lang ako. Unahin na ang mga kasama ko. Nagtataka pa nga sila dahil bakit punong-puno raw ako ng dugo. Wala naman akong sugat kahit isa. Sabi ko na lang na magaling lang akong umilag. Si Colonel naman ay iiling-iling lang na napapatingin sa akin. Pansamantalang inukupa ng ibang tropa ng militar ang kampo namin habang lahat ng mga kasama ko ay nagpapagaling. Ako naman ay nag-file din muna ng 2 months leave para naman mahaba-haba ang panahon na makasama ko ang asawa kong buntis. Sa kabutihang palad dahil wala na raw gumagambala sa pagbubuntis ni Mrs., kaya naging maayos na ang gabi-gabi niyang pagtulog. Noong makabalik ako sa serbisyo ay ini-assign na ako sa ibang lugar. Wala na rin naman akong naranasang kasing lala noong sa kampo namin. Pero kahit ganun pa man ay palagi pa rin akong handa. Palagi ko ring hinihiling sa opisyal namin na isama ako sa patrolya, lalo sa malalayong bahagi ng bayan.
Ayokong maulit na malagasan ng maraming kabaro. Sinisigurado kong ligtas sila sa mga kalaban na may hindi pangkaraniwang kakayahan, kagaya na lang ng mga aswang. Matapos din ang matinding laban sa kampo namin, ay napromote ako dahil raw sa katapangan na aking ipinakita. Sa ngayon nga ay retirado na ako at gaya ng ibinilin sa akin noong babaylan na si Lolo Isoy na nagbigay noong medalyon ng 7 Arkangeles, ipinasa ko na iyon sa iba. Sa pamangkin ko na isa na rin ngayong sundalo, nakikita ko rin kasi sa kanya ang tapang na meron ako noon at ang pagiging matulungin. Maituturing ko rin siyang isa sa matitinong tagapagtanggol ng bayan na nakilala ko. Sigurado akong magagamit niya ng maayos ang medalyong iyon. At mukhang pinaburan din naman siya ng 7 arkanghel dahil kagaya ko, hindi rin siya nasugatan noong hiwaan ko siya sa braso. Hanggang dito na lang ang kwento kong ito, naway inyong nagustuhan at kapulutan ng aral. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.